Hello mga ka-workshop, isang magandang araw sa inyong lahat. So ito na naman po ang inyong lingkod sa Jello at meron na naman po tayong isang video ibabahagi sa inyo na pwede nyo kapulutan ng idea about sa pag-DIY o pag-troubleshoot ng inyong mga motor. Ito yung starting system ng ating mga motor. So ito yung push start system ng ating motor. Ano ba yung mga pyesa na dapat natin i-check kapag ayaw gumana ng ating push start system pero gumagana naman sa ating kickstart. So, panoodin nyo yung buong video ito para makita nyo kung paano i-troubleshoot yung mga piyesang ito sa ating motor. So, syempre bago natin umpisahan yung ating video, kung bago ka sa channel na ito, huwag mo muna kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jello Workshop. Tapos, supportahan nyo rin po mga ka-workshop ang aking FB page, Jello Moto. So, hindi na tayo papakaba pa ang intro. So, diretso na tayo sa video. So, ride safe sa atin lagi mga ka-workshop. So, ito na nga mga ka-workshop yung mga piyesa na dapat yung tandaan, dapat yung i-check kapag hindi gumagana ang inyong push start. So, unang-una, itong kanyang push start switch. So, ayan, ito siya. Tapos, kapag scooter naman, check nyo rin yung brake lever switch. Kasi, i-start lang kapag pinindot mo yung brake lever. Tapos, itong kanyang starter solenoid o yun atin starter relay na tinatawag mga ka-workshop. At yung pinaka starter motor natin na makikita natin sa ilalim ng ating motor. So, ayan. Check rin natin yung ating starter motor. So, ayan yung mga piyesang dapat nyong i-check kapag nagkaroon ng problema ang inyong push start system, mga ka-workshop. So, ayan. So, sa push start system nyo, sa pinakalikod niya, makikita nyo dyan yung wire na nakakonect sa kanya. So, ito yon, isang color green na may stripe na yellow. Ayan. Tapos, yung green na stripe na yellow na yan, matatagpo nyo yan, karuktong nitong brake lever switch. So, ayan. Yung green na may yellow, so, ayan. Nagkaka-power siya. Yung sa push start switch nyo, once na i-push nyo yun inyong brake lever. So, may dadaloy na kuryente dyan, papunta sa green, galing sa inyong brake lever switch at papunta naman sa push start switch. Tapos, itong red na may yellow, matatagpuan nyo naman siya dito sa inyong starter relay. Yan, sa inyong starter relay, may kita nyo, ayan, yung red na may yellow. So, nakaruktong siya. Siya naman yung magbibigay ng trigger sa atin starter relay. So, para magkaroon ng connection ang ating starter relay at may trigger niya yung ating starter motor. So, sa pagtetest niya mga ka-workshop, i-on nyo muna yung susi ng inyong motor, syempre, ignition nyo. Tapos, i-check nyo yung black wire. Yung black wire kasi nakaruktong sa inyong brake lever switch, siya yung pinaka-source. Ngayon, yung green na may yellow, siya naman yung trigger papunta sa inyong push start. So, ayan. Tapos, yung green na may yellow, itetest din natin kung meron siyang power. So, ayan. Once na pinindot mo or binrate mo, dapat iilaw yan. So, ibig sabihin, good yung iyong connection sa green na may yellow. So, test din natin yung sa atin push start switch. So, ayan. Kita nyo, umiilaw din siya. So, ibig sabihin, mula sa inyong brake lever switch, papunta sa push start switch, may connection or merong kuryenteng dumadaloy. So, susunod nyo naman yung red na may stripe na yellow. So, kailangan naman iilaw din siya once na pindutin mo yung iyong push start switch. So, ayan. Yung red na may yellow. Susunod niya. Kung paano nyo tinest yung green na may yellow, ganun din yung red na may yellow stripe na wire. So, ilalagay nyo yung test light dyan. Tapos, yung isang pinang test light nyo, nandun naman sa may negative. So, ang trigger kasi nito ay positive trigger. So, ayan. So, paano mag-test ng ating push start switch? So, ayan. So, once na pinindot mo yung push start switch, ayan, iilaw. So, ibig sabihin, good yun yung connection mula sa green may yellow at sa red na may yellow wire. So, pupunta ka na ngayon dito sa yung starter relay. So, ayan. So, wala nang problema sa yung push start switch, ganun din sa yung brake lever switch. So, dito ka naman sa yung starter relay. So, ayan. So, pag-test nyan, tanggalin mo yung connection ng iyong starter relay. Yan.
So, makikita nyo dyan yung red na may yellow, tsaka green wire. Yung green wire, siya yung negative. So, always na siyang may power. So, tanggalin natin yan. Tapos, itetest natin yung green wire. So, ililipat natin sa positive yung isang or yung clip ng ating test light. Tapos, test natin yung green. So, kahit na nakapatay ignition mo, dapat umilaw yan. So, okay, makikita nyo, umilaw yung ating test light. Ibig sabihin, good yun. Source na negative ng ating starter relay o yung ground or negative na papunta sa ating starter relay. Ibig sabihin, may connection siya, hindi siya putol. So, ibalik natin yung sa socket para itest naman natin tong kanyang red na may yellow. Kung mapapansin nyo doon sa ating unang tinest, sa ating push start, merong power yung red na may yellow. So, syempre, doon may power. So, tetestingin natin dito yung red na may yellow. Titingnan natin kung may binabato rin power papunta dito sa ating starter relay. Kasi, once na wala siyang ibatong power, ibig sabihin may putol or putol yung wire ng red-yellow wire ng ating starter relay or yung papunta sa ating starter relay. So, ayan. Tanggalin natin, check natin to. Kailangan magka-power. So, positive to mga ka-workshop. Ilalagay natin yung ating clip ng test light sa negative. Kasi positive trigger to. So, ayan. So, pag tinest nyo yan, ayan, kailangan one na pinush start mo, yung iyong push start switch, kailangan meron siyang ilaw. Push start switch, tapos brake switch, pag sasabayin mo yun, kailangan iilaw siya once na pinush mo yung iyong push start switch. So, yun. Kasi pag push start switch lang, hindi siya iilaw kasi gagana lang yung push start switch once na nag-brake ka or pinisil mo yung iyong brake lever kasi magkakaroon ng supply yung green yellow wire papunta sa yung push start na ibabato niya naman sa red with yellow papunta naman sa yung starter relay. So, ayan. Check natin siya ulit mga ka-workshop. So, sundan nyo lang po mga ka-workshop yung sinasabi natin para mas maintindihan nyo. So, ayan. Makikita nyo, umilaw. Ibig sabihin, good tune line na galing sa ating push start switch at papunta naman sa ating starter relay. So, ibabalik na natin yung socket. So, pupunta na tayo dito sa pinaka starter relay. So, yung makikita nyo yan, yung dalawang yan, yung malaking wire na to na kulay red, direkta siya sa battery na hindi dumaan sa fuse. Dito yan nakakabit sa number 13 ng ating starter relay. Tapos yung kabila niya naman, output yun, papunta naman sa yung starter motor. So, siya naman yun, normally open. So, ayan. So, yung normally open mo, magkaka-power lang once na nag-push start switch ka. Kasi masusupplyan yung iyong, magte-trigger yung switch ng iyong relay at ibabato sa yung normally open, papunta naman sa yung starter motor. So, ayan. Itong dalawang to, kailangan siya yung nagsusupply ng kuryente dito sa ating starter relay para mag-on yung pinaka-switch niya sa loob or yung trigger niya para yung common connect sa normally open at magbato ng power papunta sa atin starter motor. So, ayan. So, nakita nyo yung negative na to. Nakalagay yan sa may chassis. Tapos yung, meron pa siyang isang high tension wire na nakakabit naman sa atin starter motor. So, hindi siya nakadirekta sa battery kasi pag nakadirekta sa battery, so magkakaroon ng problema. Maaagaw niya lahat yung power ng negative ng ating motor kaya magbiblink or madaling mangitim yung ibang wire ng ating harness. So, yan. Yung ating starter motor, may sarili yung wire na high tension. Nakakabit din siya sa chassis. Hindi siya direkta sa battery. So, kung may tendency naman na okay yung inyong mga kuryente mula sa push start, ganun din yung starter relay nyo at ayaw pa rin umandar ng inyong motor. So, it means, ang pinaka-problema na ay yung inyong carbon brush or yung starter motor ng inyong motor. So, ganito naman test ng kung okay pa ang inyong starter relay nyo. Pag short circuitin nyo yung common at yung kanyang normally open. So, ibig sabihin, pag short circuit mo yun at umandar ang motor mo, okay pa ang iyong starter motor. Maaaring ang sira lang nun, starter relay. Ibig sabihin, kaya nasira yung starter relay mo,
hindi na or nasunog na yung pinaka coil niya sa loob, kaya hindi na magkaroon ng trigger yung switch niya. So papalitan mo na. So ayan, kung makikita nyo, umaandar siya dahil pinag-short natin yung kanyang normally open tsaka yung common ng ating starter relay. Pero kapag pinag-short nyo yon at hindi pa rin umandar, yun nga, uulitin ko, ang sira na ay yung inyong carbon brass ng inyong starter motor, no? Or yung pinaka-starter motor nyo na. So, yun lang mga ka-workshop, ganun lang siya kadali i-check. So, tinuturo natin to para sa yung basic checking na to para sa inyong push start o push start system ng ating motor. Para maski kayo pwede nyo nang gawin. So, ang kailangan nyo lang ay proper tools. Unang-una, kailangan gumawa kayo ng test light mga ka-workshop. So, yun. Mula sa inyong push start switch, brake switch, at papunta naman sa inyong starter relay, papunta sa inyong starter motor. So, yan mga piyesang yan ang dapat nyong i-check kapag hindi gumagana ang inyong push start ng inyong motor. So, yan mga ka-workshop, napakasimple lang. Pero, kailangan sa pag-check ng wiring, laging double check. Tingnan nyo mabuti para hindi kayo magkamali. So, yan mga ka-workshop, sana meron ako na ibahagi sa inyo. Ride safe always mga ka-workshop, and God bless sa inyong lahat.